Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Itinuro na ni Ate Evelyn kung sino talaga ang tunay na sospek sa pagpatay kay Attorney Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa gitna ng rambulan sa loob ng bilangguan, isang kaibigan ang nagligtas kay Lilet sa bingit ng kamatayan. At dahil sa pangingialam ng kaibigan ni Lilet sa loob ng kulungan, buhay nilang dalawa ang nanganganib ngayon. Kaya nang akmang sasaksakin na ang kaibigan ni Lilet dahil sa pangingialam ay hinarang agad ito ni Lilet. Kaya si Lilet ang natamaan ng saksak ni Ada. Sakto at may dumating agad na gwardya at agad na dabaril ang taong nagtangka sa buhay ni Lilet na si Ada. Napuruhan ng pulis si Ada kaya hindi na ito nakaligtas pa. Dinala naman sa ospital si Lilet para gamutin ang saksak ng kutsilyo sa braso niya. Habang si Tinang Ses ay hindi pa rin mapakali sa nararamdaman niya. Saad ni Tinang Ses na parang may bigla na lang siyang kakaibang naramdaman na parang may masamang mangyayari sa anak-anakan niyang si Lilet. Masamang kutob nga ang nararamdaman ni Tinang Ses. Habang pinapakalma siya ng mga kamag-anak niya ay biglang tumawag kay Tinang Ses ang isa sa mga bantay ng kulungan at napag-alaman ni Tinang Ses na dinala si Lilet sa ospital dahil sa saksak kay Lilet. Nauna na ngang dumalaw si Kurt sa kaibigan niyang si Lilet at pinag-usapan nila ang tungkol sa pagkakasaksak ni Lilet. Napag-alaman daw ni Kurt na walang nag-utos kay Ada para patayin si Lilet. Ayon na rin sa mga kakosa nila Lilet, nagtataka si Lilet at malakas ang kutob niya na may tao sa likod ni Ada ang gusto siyang ipapatay. Napaalam na nga si Kurt kay Lilet at umalis na. Halos manlumo naman si Tinang Ses at hindi alam ni Tinang Ses kung ano ang gagawin niya. Tama raw ang kutob niya na may mas mamang mangyayari na pala sa anak-anakan niyang si Lilet. Agad silang nagpunta sa ospital para tignan ang kalagayan ni Lilet. Pagdating ng ospital ay mabuti na lang at hindi naging malala ang tama ni Lilet, kaya nakarecover agad si Lilet. Kaya medyo gumaan na ang pakiramdam ni Tinang Ses nang makitang ligtas na ang anak-anakan na si Lilet. Samantala, Attorney Renan, malakas ang kutob na ang kliyente niyang si Ira ang may gawa ng riot sa loob ng kulungan para maipapatay si Lilet sa loob. Huling natatandaan kasi ni Attorney Renan ay si Ira lang ang nagbanta sa buhay ni Lilet. Kaya kung hindi siya nagkakamali ay si Ira ang may malakas na motibo para ipapatay si Lilet sa loob. Bagay naman na itinanggi ni Ira. Binantaan ni Attorney Renan si Ira na wag gagawa ng kung anumang bagay na makakasira sa reputasyon ni Attorney Renan dahil matagal iningat-ingatan ni Attorney Renan ang pangalan niya at sinasakripisyo ni Attorney Renan ang karir at ang sarili niya para lang maipanalo ang kaso at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Attorney Meredith. Napalunok na lang si Ira sa sinabi ni Attorney Renan, ngunit hindi nakinig si Ira. Nagpa siya si Ira na magpunta sa ospital para tignan si Lilet. Pagdating ni Ira sa ospital ay dumiretso siya sa kwarto ni Lilet. Nagimbal naman si Lilet sa pagdating ni Ira. Buong akala nga ni Lilet ay okay na silang dalawa ni Ira dahil binisita siya nito sa ospital. Lingid sa kaalaman ni Lilet na hinihiling ni Ira na sana ay natuluyan na lang na namatay si Lilet sa riot. Nakipag-usap si Lilet kay Ira. Nagsabi si Lilet na iurong na ni Ira ang kaso laban kay Lilet dahil hindi raw magagawa ni Lilet ang patayin ang sarili niyang ina. Ngunit pinaninindigan ni Ira na si Lilet talaga ang pumatay kay Attorney Meredith at sisiguraduhin raw ni Ira na mabubulok sa kulungan si Lilet dahil sa ginawa niya sa mati nila. Bumaba si Lilet ng kama ng ospital.
at patuloy na nakipag-usap kay Era at nakiusap na magtulungan na lang silang dalawa na mahanap ang hustisya na para kay Atty. Meredith. Ngunit sinaktan lang ni Era si Lilet at sinabi na kung akala raw ni Lilet na magkakaayos pa silang dalawa ni Lilet sa pagpunta ni Era sa ospital ay nagkakamali raw si Lilet dahil hindi raw mangyayari yung mga bagay na iniisip ni Lilet. Piniga-piga at sinaktan ni Era si Lilet. Walang pagbabating mangyayari raw ngayon. Nagsisigaw si Lilet sa sakit ng ginagawa sa kanya ni Era. Maya-maya ay biglang dumating si Kurt. Hinila ni Kurt si Era palayo kay Lilet at humarap kay Era. Patuloy na hinawakan ni Kurt si Era sa braso at sinabihan si Era na wag sasaktan si Lilet. Binitawan ni Kurt si Era. Dagdag pa ni Kurt nang humaharap siya ngayon kay Era as a friend ni Lilet at lalong-lalo na as a lawyer ni Lilet. Tila napahiya si Era sa sinabi ni Kurt sa kanya. Hindi makapaniwala si Era na handang ipagpalit ni Kurt ang trabaho niya sa Keystone para lang sa kaibigan niyang si Lilet. Kaya naman pati si Lilet ay nagimbal sa naging desisyon ni Kurt at sinabi mismo ito sa harap ni Era na handa na si Kurt na ipagtanggol si Lilet sa korte. Walang nagawa si Era kundi ang umalis na lang sa ospital at nag-iwan ng banta kay Kurt na pagsisisihan niya ang ginawa niya ngayon kay Era. Kinabukasan, naging maayos na ang lagay ni Lilet kaya binalik na si Lilet sa kulungan. Handang-handa na ulit si Lilet para sa paglilitis na darating sa kanya. Fast forward. Sa korte, kasama na sa hukuman nila Era ang nag-iisang witness nila na makapagtuturo raw sa tunay na killer. Habang nasa korte ay hindi na mapakali si Ate Evelyn. Parang may bumabagabag sa isip ni Ate Evelyn nung mga araw na yon. Nanginginig sa takot si Ate Evelyn nang isa lang siya sa witness stand. Naging mainit ang labanan sa loob ng korte. Pinaturo ni Atty. Renan kay Evelyn kung sino ang nakita niyang pumatay kay Atty. Meredith at nanginginig na itinuro niya si Lilet. Nagwala si Tinang Ses at tumayo. Sinungaling raw masyado si Evelyn. Hindi raw mamamatay tao ang anak-anakan niyang si Lilet. Nagalit ang judge sa inasal ni Tinang Ses at inutusan sila Kurt na awatin si Tinang Ses upang hindi sila magkaroon ng violation. Inuusig na nga ng konsensya niya si Ate Evelyn. Natatakot si Evelyn sa maaaring maging consequence niya sa pakikipagsabwatan sa totoong killer ni Atty. Meredith. Kakanta na kaya si Ate Evelyn kung sino talaga ang tunay na killer ni Atty. Meredith? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.